naguluhan na yan. Yang pagsalakay sa Senado, ang maling pagpapatupad ng isang mandamiento de arresto, ang maling utos na ipatupad ng isang mandamiento de arresto na galing sa isang dayong hukuman, yan pong lahat na yan ay hindi mangyayari kung walang kautusan na nanggagaling sa presidente ng bansa. The minority senators, in opposing the motion to amend the rules, deliberately ignored the fact that such amendment would benefit all of them, not just Senator Bato, because there would be circumstances where they could not be physically present in the session hall, but they could still participate in the deliberations and vote via online or Zoom, which will benefit the people as a whole because the latter will not be deprived of being represented in the debates on matters of legislating needed laws for the development and betterment of the country, the very task for which they were elected. No senator should be excluded from any deliberations on proposed legislations, even if they are incarcerated in prison for as long as there is no final conviction for whatever crimes charged them and no penalty of perpetual disqualification to hold office is imposed. It is a senator's right and duty to participate and vote on issues deliberated in the Senate. A deprivation of such right in reneging on that duty defeat the very purpose of being a member of a deliberative body. The present childish chaotic situation in the Senate started when the chief architect of... Teka muna. Ayun. Ano yan? Ibang topic na yan. Okay pa. Ang sinasabi po natin dyan, hindi lamang isang karapatan ng isang senador na makibahagi sa diskusyon sa anumang bagay na pinag-uusapan sa Senado. Hindi lang ho karapatan. Kung hindi tungkulin, sira mo yung pinakalayunin ng isang deliberative body. Anong ibig sabihin ng isang deliberative body? Isang grupo kung saan itinakda dyan ang pagpapahayag ng kanilang mga damdamin, ang pagkontra sa mga mungkahi, kaugnay sa pinag-uusapang panukalang batas o anumang issue na inihain, na inilapag sa mesa ng Senado. Yan o talaga ang pinakapuso, kaluluwa ng isang kongreso o ng isang deliberative body. Kaya hindi mo dapat pwedeng tanggalan yan. Kasi maliban pa sa siya mismo, tinatanggalan mo ng karapatan. At tungkulin na mag-participate, tinatanggalan mo rin ng representasyon ang mga sambay ng Pilipino na bumoto sa kanila bilang mga representative nila. O yan o ang pinakabuod kung bakit aking kinukontra ang ginagawa ng minoriya. Mali kayo dyan. Motion ay para sa inyong lahat. Ang motion ay bibigyang pahalaga ang inyong karapatan at tungkulin na bagay na pinag-uusapan ninyo yan. Ayan. Ayan, attorney. Ipatuloy na po ba natin ang... Ituloy mo na. Yes. The present... Kasi medyo yung signal, attorney. The present childish, chaotic situation in the Senate started when the chief architect of the country's foreign policy violated his repeated public pronouncement that the ICC has no jurisdiction over the Philippines following its effective withdrawal as a member thereof, that the government would not cooperate in any form or shape with the ICC in its investigation and prosecution of former President Duterte, and that he would not honor any ICC-issued warrant of arrest against Duterte. In doing the opposite of his official pronouncements, he blatantly violated the Constitution, as such action subverted our own sovereignty and territorial integrity, the country being an independent state with a functioning and robust judicial and legal system. It is unfortunate that the delay by the highest tribunal in the land to resolve the constitutional issues pending before it contributed immensely
though not intending it, to emboldening the president on his constitutional transgressions. The forceful and irregular attempt by the NBI law at effecting the service of a questionable foreign issued arrest warrant against Senator Bato and the unlawful arrest, detention, and rendition of former President Duterte would have not come to pass without the imprimatur of the chief executive. The chain of events leading to the Senate siege and the vexing circus chaotic status in it is rooted at the center of power. The legal and political imbroglio, as well as the accountability for the continuing fiasco, fall squarely with the president. He cannot escape from the responsibility nor evade accountability. Not even the president is above the law, neither are other current power holders. They all serve at the pleasure of the Filipino people who place them there and can remove them when they so please. Ayan po. At sinasabi po natin yan, yung kaguluhan na yan, yung pagsalakay sa Senado, ang maling pagpapatupad ng isang mandamiento de arresto, ang maling utos na ipatupad ng isang mandamiento de arresto na galing sa isang dayong hukuman, yan pong lahat na yan ay hindi mangyayari kung walang kautusan na nanggagaling sa presidente ng bansa. Sapagat napakasela ng bagay na yan at hindi gagalawan ng NBI, hindi gagalawan ng Secretary of Justice kung walang instruction at kung pinalagaan niya lamang, sinunod niya lamang ang kanyang mga pahayag na ginawa niya sa publikong paulit-ulit na sinasabi niyang walang restriksyon ang ICC dito sa ating bansa. At hindi tayo magpo-cooperate ng anumang kahit na anong forma dyan sa ICC nga. At ititigil na natin ang komunikasyon sa kanila. At nung tinanong siya kung may lumabas mang warrant of arrest, ito ba'y ipatutupad mo? At sabi niya, hindi ko isi-serve yan. Kung yung pong mga payag niya na tama, na ayon sa saligang batas, tinupad niya at hindi siya bumaliktad dahil lamang gusto niyang manatili sa kapangyarihan at mga kasama niya, hindi yung mangyayari ang gulong yan. Pangalawa, alam niya na merong nakabinbin na petisyon sa mataas na hukuman. At yun nga ang uusapan kung legal o hindi legal ang pagpasok nila dito sa ating bansa. Pero dapat iginalang nila yun. Pero ang problema naman kasi, ang Korte Suprema nilang resolusyon, kumbaga, yung kanilang pananahimik, ginamit naman itong presidente ng bansa na maging excuse niya, anyway, wala namang resolution, kaya regular itong ginagawa ko. Ayan ang problema dyan. Na naging contributory yung naging katahimikan ng Korte Suprema dahil 14 na buwan na ang petisyong nakabinbin. At katunayan, yung mga pinayag na petisyong para Bato, ganun din ang issues na ni-raise nila. Pinulit lamang. Kaya nagkagulo. Kaya sabi po natin, ang president, kahit ang presidente ka ng bansa, ikaw ang pinakamakapangyarihan, ay hindi maaaring mas mataas ka sa batas. Ika'y nasa ilalim pa rin ng batas. At ganun din ang lahat ng may mga kapangyarihan. Hindi maaaring kayong masunod. Ang nasusunod ay ang saligang batas. Dahil kung hindi, talagang magulo tayo rito. Chaotic, pinatawag. Kaya sabi po natin, hindi niya matatakasan ang responsibilidad sa nangyayaring kaguluhan sa ating bansa. At kinakailangan panagutan niya rin ang kanyang mga pagkakamali. At sinabi po natin bilang huling payag natin sa artikulo natin sa The Manila Times, ang sambay ng Pilipinas at naglagay sa inyo sa kapangyarihan, kasama na yung mga iba pa na inihalal o kaya ninombrahan na mga nahalal. Kayong lahat ay naririyan dahil
iniligay kayo ng sambayan ng Pilipino at ang sambayan ng Pilipino ay maaari kayo nang tanggalin kung gusto na nila. Sapagkat kung tinatalikuran ninyo ang inyong mga tungkulin at ang inyong pagtatanggol sa kanila at sa saligang batas, kaya at talagang tatanggalin nila kayo. They can remove you at will. They can remove you if they so please at any time when the very oath that you have taken to preserve and defend the Constitution is being violated by you. Sapagkat kaya kayo nilagay dyan, sabi ng saligang batas, para pangalagaan nyo ang sambayan ng Pilipino at bigyan ng proteksyon. Pero ang ginagawa nyo ay kabaliktaran. Kaya, kung yung pinakadahilan kung bakit kayo naririyan ay sinira-sira nyo, tatanggalin kayo nang naglagay sa inyo sa kapangyarihan. Kung gusto nila gawin at kahit na kailan pwede nilang gawin.